Uplift your mood by listening to IDO4 on Spotify, Deezer, Apple Music, and Amazon Music. Dahil we're now online, let's keep on strengthening our digital presence. Subscribe ka na at magkaroon na tayo ng silver button. Gawin nating interactive ang ating channel, kaya mag-like na kayo at mag-comment sa ating videos. Don't forget to share our videos sa iyong mga friends and loved ones. #silverbutton. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names
account numbers where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ, to God be the glory. Panahon na naman upang tayo po ay magkaisa sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon, lalo na po't ganito po ang ating sitwasyon sa buong mundo. Amen? At siyempre, gusto po nating lugurin ang ating Diyos kahit na nandiyan, marami tayong nababalita na hindi maganda, sapagkat lalo natin na dapat tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen? So ngayon po, bago po tayo sumulong sa gawain ng ating Panginoon, sabi mo muna sa katabi mong, gumising ka na, tayo magpupuri sa ating Diyos. Amen? Alright, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms 50, 22 to 23. Now consider this, you who forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver. Whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Purihin po ang ating Panginoon sa ngayon po. Tayo po yung nagpe-pray sa COVID na lumaya sa harapan natin, pero ano nangyari? Nangyari po ay talagang naging matindi pa daw ngayon ang strain ng COVID, di po ba? Pero ang sabi nga, tayo po na patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon sa ating spiritual, hindi po tayo titigil. Kaya huwag po natin kalilimutan ng ating Diyos, katulad po sa binasa natin, sapagkat bakit? Pwede niya tayong sirain sa paanong paraan. Bababa ang Panginoon para sirain tayo? No. Mamaya alaw tayo ng Panginoon sa mga matintinding pagsubok. Hindi po ba na wala daw makapagliligtas sa atin? Pero ano po ang kailangan ng ating Panginoon? Sabi niya, kung sino man ang nag-o-offer ng praise,
ay nag-glorify sa Kanya. At sino man daw na inilalagay niya ang kanyang sarili na talagang gusto niya, ang kanyang conduct ay mabuti, yun ang mga taong pagpapakitaan niya ng kaligtasan. Amen? Kaya para po sa ating lahat, wala po tayong dapat na ikatakot. Patuloy lamang po tayong magpuri sa ating Panginoon at makikita po natin kung paano natin i-glorify ang ating Lord. Ganon din ang gagawin po sa atin ng ating Diyos ng buhay. Amen? Samantala, tayo po yumuko, manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po sa pagpapala mo po sa amin na kami po'y inangkin mong karapat-dapat upang bahaginan ng iyong salita. Hinihiling po namin na basbasan mo po kaming lahat, buksan mo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso o Diyos upang maunawaan po namin ang mga salita mo na ipagkakalo mo po sa amin. At dalangin po namin o Diyos ang aming beloved Bishop Louie sa kanya pong pangangaral ng salita ng Diyos. Kayo po ang siyang manguna at mangusap sa kanya. Ilagay mo po sa kanyang mga labi ang lahat ng mga bagay na nais mo pong sabihin sa amin na alam po namin magpapalakas ng aming pananampalataya. Sa iyo po lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa napakalaking pribilehiyo po ito na napagkatiwala po sa akin upang makapagbigay pong patotoo sa kabutihang ginawa niya sa aking pong buhay. Ako po si Brother Willie Ponce, way back 1986. High school po ako nung ako po yung unang tumanggap at the age of 16. Yun po yung kapanahunan na kung saan dito po sa area po ng Tondo ay magulo. Pero sa kabila po nung ganung community, nakapasok po ang salita ng Diyos sa amin. Nabigyan po ng oportunidad para maligtas po kami, ako at ang aking pong pamilya, at yung aming pong mga kaibigan sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Naalala ko nga po noon, ang routine ko lang po everyday, dahil nag-aaral po ako, high school. Ang bahay muna, eskwelahan, pagkatapos church. Yung Bible study po namin, diyan po sa Santa Maria. Ganun lang kinalakihan ko noon. At kahit na po nagtatrabaho na po ako, ganun lang po ang aking pong routine. Nabigyan po ako ng opportunity ng Panginoon na makapaglingkod, magamit po para po sa teaching ministry, na kung saan isa pong pagbibigay ng isang malaking kaligayahan po. Ibang-iba po talaga yung nararamdaman ko pag ako po yung nakapaglilingkod. Nag-uumapaw po yung pasalamat dahil sa kabila po ng aking po mga kahinaan, sa kabila po ng kung sino po ako, pinagkatiwalaan po ako ng Panginoon para magamit po sa kanya pong basan. Noong 2018, dumating po yung turning point sa buhay ko kasama po ng aking family. 2 beses po kasi ako na heart attack. Pag ang tao po pala dumating dun sa sitwasyon ng buhay na kukunin na yung pinahiram na buhay sa'yo, ang magagawa mo na lang pala talaga ay tumingala at iasa sa Panginoon kung anong dapat mangyari. Pero alam niyo, napakabuti po ng Diyos. Sa kabila po ng 2 heart attack, multiple organ failure na sinabi po ng doktor, yun nga lang po, after po nung aking pong heart attack, hindi po ako makalakad na maga po yung kalahati ng aking katawan. So ginamot po ako ng doktor, ang sabi po meron daw po chronic kidney disease stage 3. 1 year, 8 months po akong ginamot noong 2019, hindi naman po pala CKD stage 3 ang aking problema. Yes, totoo po, mataas po yung aking creatinine, pinabot po ng 194. Pero doon po sa bagay pong yun, heart failure po pala ang nangyari. Yung left part daw ng heart ko sa taas, hindi na raw po ito nagpapump. Kaya nangyayari po, namaga po yung kalahati ng aking katawan. Pero nung address po ito ng 2019, nakarecover po ako. Nagamit po yung prayer doon, nakararami po sa atin. Kasama po ang buong church, kasama po sila Bishop. Napakarami po nagmahal na pinag-pray para po makarecover po ako. At nakita ko yung ginawa po ng Panginoon, yung pagpalang kamay po niya. Yun nga lang, July 2020, bigla po may tumunog sa tenga ko na napakalakas. Buti na lang po, yung bunso ko pong anak ay nasa tagiliran ko at nasa po ako at hindi po ako natumba. Yung po pala, na mild stroke na po pala ako noon. Yun daw pong left part ng brain ko, yung mga cells daw po, inamatay. So, isipin po natin, parang sunod-sunod yung mga trahedya pong nangyayari. Parang ang hirap pong maintindihan sa ganitong sitwasyon po ng pandemya. Mabigat na nga po yung mga inabot po namin. Dikit-dikit po yung mga problema. Kasama pa po ito mga sakit na ganito. Pero alam niyo, kaya pala pinahintulot din ng Lord na ma-mild stroke po ako para makita po sa laboratory na yung creatinine ko naman po ay bumaba from 194 ng 2 taon pong hindi bumababa yung creatinine ko. Bumaba po ng 73.
Kaya nga nung nagpa-check up po ako noon, sabi ng doktor, ano raw po yung ginawa ko? Bakit daw po bumaba yung aking creatinine? Alam niyo kung titingnan po maigi, sa lahat po pala ng bagay na pinahihintulot ng Panginoon, kahit anong problema yan, laging merong control po ang ating pong Panginoon. Pag hindi pa pala talaga pinahintulot ng Panginoon yung appointed time, yung plano po ng Diyos ang dapat palang matupad sa bawat buhay po natin. So I'm really very grateful to the Lord for giving me an extended life. Sinabi ko nga, Panginoon, use this life. Gamitin mo tong buhay na to para maparangalan ka. Sabi ko nga, Panginoon, hayaan mo na makapaglingkod ako at ang aking pamilya. Lubos po akong nagpapasalamat sa ating pumahal na bishop. Nagpapasalamat po ako sa ating pong church. Salamat po sa mga tao na umalalay po sa akin. At salamat po doon sa mga kaibigan ko na nandiyan dyan. Hindi ko na po kayang banggitin ang kanilang mga pangalan. Pero Brad, alam mo yan. Alam mo yung kabutihan ginawa mo. Maraming salamat. Salamat po sa Panginoon. Isa po akong malaking patotoo ng ating po mga panalangin. Isa po akong answered prayer ng devotion po natin araw-araw. At tagumpay po ng panalangin ng buong To God Be the Glory. Maraming salamat po. To God Be the Glory. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can take all my fears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me, Lord. Be your strength within. Can't do
At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? For apart from you, we truly are nothing. We are just we because of you. Magandang umaga po sa inyo lahat at sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli sa araw na ito ay binigyan tayo ng Diyos ng isa pang tsansa para tayo po ay muli mag-aral ng kanyang salita at patuloy na makapag-aral hanggang sa kanyang pagbabalik po. Kaya ito dapat samantalahin natin, lalo sa ngayon po, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ito po ang siyang pinakapagkain po natin at ito, alam ko ito magpapalakas ng ating pananampalataya. Pero of course, bago tayo mag-umpisa po ay pwede ba yuko natin ang ulo natin, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat kami na maraming Panginoon sa isa pang pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na muli kami makapag-aral ng salita, Ama. Alam namin ito isang pribileyo lang para sa amin lahat, O Diyos, sapagkat ang salita mo, O Lord, ang siyang pinaka-importante sa lahat sa buhay ng tao, Ama. Tulutan mo, O Lord, ng salita mo sa araw na ito, ang siyang magbigay ng kalakasan sa lahat sa kanilang pananampalataya at tulutan mo rin ang salita mo, Lord, ang dumaloy, Panginoon, sa aming puso't sa aming mga kaluluwa, Panginoon, para ito'y mapakain, Panginoon, lumakas, Panginoon, lumusog ang aming mga spiritual lives, O Lord. Kaya tulutan mo, Diyos, na ikaw mismo, Lord, ang siyang manguna sa amin sa magitan ng anointing mo sa inyong lingkod, Ama. Salamat na marami, Lord, at umaasa kami na malaking tagumpay dito sa gawaing ito, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Now, let's open our Bible in the book of Luke, chapter 18, verse 8. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? When the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Sa pagbabalik ng anak ng tao, ay may makita pa kaya siyang nananampalataya sa mundo? Now, brothers and sisters, I know that every Christian aspires to be with the Lord on the rapture day. Because we all know that this is our only hope to escape from all deadly destructions that will soon happen to the world. That's why today I will give you 5 pointers to prepare for the coming of the Lord. And let's face the fact na mentras lumalapit ang pagbabalik ng Lord, ay lalong tumitindi po ang mga pagsubok na dinaranas ng mga believers. As a matter of fact, the scripture says in the book of Acts chapter 14 verse 22, this is what the Bible says, and strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulation enter the kingdom of God. Many tribulations enter the kingdom of God. So the Bible clearly says that we have to go through many tribulations, not the 7-year tribulation. Iba po yun. Yung tribulation sinasabi ko yung ngayon, dinadanas ngayon ng world. And before we can enter into the kingdom of God, dadaan po tayo dyan. But I just want you to know that if you want to deal with the difficulties of life, you need to respond by faith. For any kind of problem you encounter, isa lang ang katapat. Faith ang katapat. Yung po ang pinag-uusapan. In the book of Luke 18:8, binasa natin kanina. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless,
when the Son of Man comes, Jesus said, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Sa pagbabalik ng anak ng tao, may abutan pa kaya akong nananampalataya? Yan ang tanong ng ating Lord. So this is the first pointer. Prepare your faith. Ihanda natin ang ating pananampalataya. Kasi alam ng Lord na before He comes, mabibigat na pagsubok na ang harapin po natin sa panahon ng global crisis. Kasi po, iba yung pagharap sa problem na walang crisis, iba rin po yung may global crisis at saka kaharap sa problem. But the question is this, what kind of faith do we need to have? Ang sabi ng Lord, may abutan pa kaya ako nananampalataya? Oh yes, alam ko meron. But what kind of faith? Yun nga ang tanong. What kind of faith yung aabutan ng Lord and what kind of faith ang kailangan ng ating Lord? Yan ngayon ang katanungan. Now may sinabi si St. Paul about faith in Acts 14:22. Binasa natin kanina. And establishing and strengthening the souls and the hearts of the disciples, urging and warning and encouraging them to stand firm in the faith and telling them that it is through many hardships and tribulations we must enter the kingdom of God. Now, bago niya sinabi yung tribulation, ang sabi niya una, urging. Pag sinabi yung urging, alam natin, parang tinutulak ka o itutulak ka. And warning. And then number 3, encouraging them to stand firm. To stand firm in the faith. Yun po ang hinahanap ng Lord. Meaning when He comes, ito ang klase ng faith na hanapin sa atin ng Lord. Immovable faith, unshakable faith, and yung faith na hindi natitinag na pananampalataya. Meaning our faith will be shaken, talagang yayanigin ang faith po natin, aalugin ang faith natin. As a matter of fact, sa ngayon po nangyayari na. Talagang matinding alugan ngayon, matinding ligligan ngayon, talagang inaalog ang faith po natin at tinitignan kung totoo ang faith natin o hindi. But the question is this, how can we have this kind of faith na hinahanap sa atin ng ating Lord? Paano tayo magkakaroon ng immovable faith na yan na yun ang hinahanap ng Lord sa atin? In Matthew 8:5-10, what the scripture says. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to Him, pleading with Him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed and dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. Sige, sasama ako, pagagalingin ko siya. But the centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only say the word, or speak a word, and my servant will be healed. Now, for also am a man under authority. Ako rin may authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. So, in verse 10, the Lord Jesus Christ said, I said to you, I have not found such great faith, not even in Israel. So first, let's talk about the word found, yung salitang found. In Tagalog, pwedeng nakita, or nasumpungan, or nahanap. Na kung tatagalogin natin, wala akong nakita, wala akong nasumpungan, wala akong nahanap na pananampalataya na katulad ng sa senturyong ito. So meaning, ito yung klase ng faith na gusto niyang makita sa atin. Or faith na gusto niyang masumpungan sa atin, or faith na hinahanap niya sa ating lahat. Yung pong such great faith. Why? Kasi ito lang ang pantapat natin sa such great evil kings sa ngayon. Such great incurable diseases. Ano itatapat mo dyan sa sobrang tindi ng mga sakit ngayon mga kapatid? Na karamihan namamatay ngayon sa karamdaman po. Kanya ang pantapat po dyan yung such great faith. Because of that such great incurable diseases. Yun din ang pantapat natin.
Such great financial crisis na alam natin buong mundo ngay nahihirapan ngayon. Iba alam ko hindi na kumakain na 3 beses ang araw. Anong pantatapat natin faith dyan? Such great emotional problems na marami nagkakagalit dahil nga sa hindi malaman kung ano nangyayari ngayon sa world, mainit ang ulo ng mga tao, and such great works of the flesh. Nasa ngayon po na parami involved na sabihin natin sa mga immorality, sa hindi magandang bagay dahil sa nangyayari sa paligid po, and such great crime na ngayon po, grabe ang krimen po ngayon. Nanakawan ka na, papatayin ka pa, papasukin ang bahay mo, kukunin lahat. Alam natin ngayon, napakatindi. Such great wickedness na napakatindi. Hindi lang kahinaan, kundi kasamaan ng tao sa ngayon. So only such great faith ang kamats ng mga problemang yan. Yung iba kaya defeated, talunan. Ang tanong bakit? Imagine, ang kaharap mo puro great, such great, tapos ang pantapat mo little faith. Hindi ubra. Anong mangyayari sa pagganyan ng faith mo, mga kapatid? Yes, sinabi ng Lord, faith as small as a mustard seed. Pero hindi na sa seed nakatingin ang Lord. Sa paglaki ng mustard seed na dapat katulad ang faith natin na lumalago siya, lumalaki siya, ganon dapat ang faith po natin. And why did the Lord Jesus Christ brand him as having such great faith? Itong centurion ito. This centurion came to our Lord Jesus Christ. Of course, lumapit siya, pleading with him because his servant was lying at home, paralyzed and dreadfully tormented. But when the Lord Jesus Christ said, okay, walang problema, I will come and heal him. Pupunta ako sa iyo, pupunta ako sa bahay mo. But the centurion said, no, Lord. Hindi na po kailangan, Lord. I'm not worthy that you should come under my roof. Hindi karapat-dapat yung bahay ko para sa iyo, Lord. Just say the word. Just say the word. And my servant will be healed. So meaning, Lord, you don't need to go to my place. You don't need to stretch your hands. You don't need to lay your hands to him. Just say the word and he will be healed. Brothers and sisters, ganong katindi yung tiwala ng centurion na yun doon sa salita ng ating Lord. Now, why was it that he had that kind of belief in his word? Yan ang tanong ngayon. Sinabi niya, Matthew 8:9. Ano sabi niya ganon? For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. So he believed in the authority that his words have over his subordinates. Pinaniwalaan niya yung kanyang authority. For him, if earthly authority is as powerful as what he had, how much more is the authority of the Word of God that comes from the Spirit of God? Ganong katindi yung mentality niya. Kung ako nga naman sinusunod ako ng mga sundalo nito, what more ang Diyos ang panagutos? Yung salita ko sinusunod Yung pa kanya salita ng Diyos hindi sundin. How I wish na sana lahat tayo may ganyang mentality, mga kapatid. Kung si Duterte sinusunod, tayo pa kaya? Si Mayor sinusunod, tayo pa kaya? Di ba pag sinabi si Yorme, sabi ni Yorme, sunuran na lahat Bakit lalo na yung salita ng Diyos? Mas dapat sumusunod that as a man of authority, he was ready to submit and abide because he totally believed in the authority of the Word of God. Ganun katindi siya. Authority means power or influence. He totally believed in the great power and influence of the Word of God. Ganun po yung centurion na yon. And that kind of faith in the Word of God is what the Lord Jesus Christ will seek from us when He comes. Yan ang hahanapin sa atin ng ating Lord po. Sa parte natin, hindi mo pwede sabihin na just say the word. Kasi sinabi na niya lahat. Nandito na po lahat. Sinabi niya na lahat dito, yung just say the words. Nandito po lahat. Ang gagawin na lang natin ay paniwalaan na lang po natin ang tindi ng authority nito, ang power at influence ng kanyang salita. Paniwalaan natin, tayuan na lang po natin. So ibig sabihin, hindi lahat ng pagkakataon lalapit tayo sa Lord na umiiyak tayo, nagpapahabag tayo, lungkot na lungkot tayo. Hindi po pwedeng ganun pirmi. Hindi pwedeng pirming ganun. May pagkakataon kaya lumapit ka sa Lord with boldness. Yung boldness nandun. At sabihin mo, Lord, naniniwala ako sa authority ng salita mo. Sinabi mo sa 1 Peter 2:24, by your stripes we are healed. Sa latay mo magaling na kami. Kaya alam ko, Lord, sa latay mo magaling na kami. Alam niyo, may issue yung verse na yan May nagsasabi po
nung minsan nga, hindi sa talagang medyo napikon po ako. Nakalagay, no to healing, no to miracle, no to speaking in tongues. Imagine that preacher. Pag may preacher na gano'n, iwanan nyo agad, hindi po sa Diyos yan. Alam niyo kanya marami iba hindi gumagaling pag napapakinggan niya kanya mga preacher, mga kapatid, na ang Lord ginawa ng lahat sa cross of Calvary. Pagkatapos no healing, no miracle. Imagine that. Yung sinabi sa Isaiah 53:5. Okay, paliwanag ko sandali. Ang sabi dito, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Yun daw healed dito, hindi raw healed ng ating physical, kundi sa ating iniquities. Yun daw ang sabi. Ito ang sabi niya. Pero kung naniniwala, hindi po. Kasama ang body dyan eh. Kasi talaga, ang naglinis sa atin, di naman sugat eh. Ang naglinis ang kasalanan natin, yung pong dugo ng Lord. Kaya dapat sinabi rito, by your blood, we are healed. Spiritually healing, okay, walang problema. Blood yung sinabi. Stripes ang sinabi dito, sa katawan ang sinabi dito. Na alam natin lahat, pag sinabing katawan, dyan lumabas ang dugo ng Lord, pero hindi binanggit ang dugo, yung stripes ang binanggit eh. At hindi lang yan eh. May support Matthew 8:17 sinabi sa NIV. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities. Ayun na. Kinuha lahat ang ating infirmities, mga kasalanan lahat, and bore our diseases. Yan na yung diseases. Siguro ba yung diseases, hindi na po soul ito. Sige, linawin pa natin. Sa New King James, ano sinabi ganon? That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Sickness na binanggit dito, yung sakit talaga. Na talagang dahil sa yung latay niya, yun ang dahilan kanya, gumaling tayo sa karamdaman natin. Tinanggap niya lahat yan para gumaling tayo, anuman ang karamdaman natin po. Kaya pag may preacher nagsasabi, hindi yan, hindi sa physical yan, kundi sa spiritual lang yan. Layasan nyo, hindi totoo sinasabi po niyan. Kaya marami sa mga Kristiyano ngayon, hindi ma-enjoy ang benefit ng healing ng Lord. Dahil sa ganyan mga nagtuturo ng ganyan, mga kapatid. Ako naniniwala sa healing ng Lord. Ilang beses na akong pinagaling ng Lord eh. Kanya ako naniniwala na ang Diyos hanggang ngayon, may healing ang Lord, may miracle ang Lord. Hanggang ngayon, meron po. Hanggang ngayon po. Kaya pinapalam ko sa inyo lahat, huwag kayo matakot. Maniwala lang kayo sa authority ng Lord, na sa latay niya, sinabi niya sa latay niya, gumaling na tayo, gagaling po tayo, gumaling po tayo. Yan po, tatandaan po ninyo. Ngayon, sabi ni Bay, ba't sa ako parang hindi pa ako gumagaling? Mamaya ako sasagutin yan. Sasagutin kita mamaya. Okay, now. Sinabi mo rin sa Philippians 4:19, Lord, you will supply all my needs, all our needs, by the authority of your word. Mangyayari yan. Kasi kayo sa finances, hirap ang mga tao. Kaya imbis na magsalita tayo ng negative, sabihin natin, sinabi ng Lord. Lord, sinabi mo sa Philippians 4:19, you will supply all our needs. Para-praise mo na. You will supply all my needs. You will supply all my needs. Yun ang sabi mo sa Lord. At paniwalaan mo, at tayuan mo, yung sinasabi mo, at mangyayari sa'yo, dahil ganyang katindi ang power ng salita ng Diyos sa buhay. Now, dahil sa salita mo ay walang pwedeng bumali. Yan ang sabi mo sa Lord. Lord, alam ko, pati demonyo susunod sa'yo. Kapag binitiwan mo ang pangako mo sa amin, tiyak magaganap dahil sa tindi ng authority ng iyong salita. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, kanya sinabi ng Bible in Hebrew 14:16, sinabi ganon, let us therefore, kanya nga, come boldly to the throne of grace. Come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Para makakuha tayo ng mercy, makakuha ng grace sa pangangailangan daw natin. Kaya ano sabi nga noon? Lumapit tayo na may boldness po. Hindi lumapit tayo umiiyak. With boldness, sabihin natin sa Lord. Iangkin natin sa magitan ng authority ng word niya. We can very bold in telling Him that we believe in the authority of His word. Ganun dapat po. And this is our privilege, Christians. Listen to me. Matutuwa kayo pag nalaman. Alam ko, iba sa inyo, hindi nyo alam ito eh. Ephesians 2:18, ano sinabi ng Lord? And for through Him, we both have access by one Spirit to the Father. Through the Lord Jesus Christ, may access tayo, hindi lang sa langit, mismo sa Ama.
We can connect anytime. Pwede tayong kumonekta sa Kanya. Hindi nyo ba alam sa Old Testament, itong mga Israelita na ito, hindi makalapit sa Diyos eh. Tatawagin pa si Moses sa kakausapin na Diyos. Ito hindi. Direkta na tayo. Direct, wala nang ahente. Direkta na. Direkta na tayo. Lapit na tayo sa Lord. Direkta sa Diyos. Ando agad tayo sa Lord. Yung Ama, sa Ama agad. Doon agad sa tatay agad tayo nakakalapit. Di ba ang gandang pribileyo niyan? May access ka ro sa taas. Yan ang maganda sa ating Kristiyano. Yung mga non-believers hanggang dito lang. Ang access niyan pagka may sakit, ang access doktor. Ang access niyan pagka walang pera, manghutang sa tao. Tayo hindi eh. Pwede tayong tumigala. Pag tumigala ka, nandun na. May access tayo doon at makukuha natin. At bibigay ng Lord sa atin dahil anak tayo lahat ng Diyos. At hindi lang yan, bakit tayo may access? Yan ang tanong ngayon. Verse 19, ano sinabi ganon? Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Ano raw tayo? Fellow citizens with the saints. Sino saints? Hindi lang yung saints dito, yung mga saints sa taas. Kasitizen natin sila. Nakukuha nyo ba? Alam nyo ba ngayon kung gaano tayo katindi? Na yung citizenship natin, nandun sa taas, yung mga nandun sa taas, kasitizen natin sila. Kung minsan sinasabi pa pag nasa Pilipinas ka, tapos American citizen ka, sinasabi, kasitizen ka yung mga Amerikano ron. Natutuwa ka, nagmamalaki ka. Di lalo na sa langit. Biro mo kasitizen mo nasa langit. Kasitizen mo si Peter. Kasitizen mo si Abraham. Kasitizen mo si Moses. Kasitizen mo lahat ng mga apostoles. Ang tindi mo. Ganon tayo katindi sa harapan ng ating Lord. At hindi lang yun. You belong to the household of God. Sa sambahayan ng Diyos tayo kabilang po. Hindi sa sambahayan ng tao lang. Sa sambahayan ng Diyos. Pababayaan ba ng Diyos yung kanyang sambahayan? Kung tayo nga, ako nga amay, hindi ko pinababayaan yung sambahayan ko lalo na yung amang lang sa langit, paano tayo pababayaan yan? Ganon tayo katindi. Yung ating katayuan bilang Kristiyano, ganon katindi. Kaya dapat walang talunan sa atin Wala dapat itsurang talo sa atin. Dapat itsura natin na nakaganon tayo lahat, nagmamalaki tayo lahat. Alam natin panalo tayo May access tayo doon. Pangalawa, hindi tayo taga-tagaroon tayo. Ano ibig sabihin nun? Ano man ang mangyari dito, wala ka ng pakialam. Ano man ang mangyari dito, magkabali-baliktad man ang mundo, walang problema. Ang tanong bakit? Hindi ka naman taga rito talaga Tagaroon ka. Tagaroon ka, hindi tayo permanente rito, tagaroon tayo. Hindi ko sinasabi kung intindi ng buhay dito. Intindi mo ang buhay dito pero huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sapagat may option pa tayo, ado sa taas. Pag ito hindi na bumuti ito nandirito, o magunaw man ang mundo, walang problema, may pupuntahan pa tayo. Doon, sa taas pa rin tayo. Mas maganda doon. Kanya yan ang pinapaalam ng Lord sa atin dito. Anong kinatatakot mo sa nangyayari ngayon? Samantalang yan, dapat mangyari talaga. At kung mangyari man yan, may access ka doon. Meron hindi magpapabaya sa'yo ron. Mamaya tatalakayin ko sa'yo, ba't sinabi ko hindi ka pababayaan? Malalaman mo mamaya. Okay na, verse 20, ano sinabi nga noon? And having been built, tayo raw yun. We had been built on the foundation of the apostles and prophets. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Having the foundation of the apostles and the prophets. Question, what was their foundation? Ang foundation nila is the authority of the Word of God. Di ba sinasabi, upon this rock, I will build my church. So sa rock na ka tayo. Sino yung rock? The rock is Jesus Christ. And who is Jesus Christ? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, verse 14. So ibig sabihin, si Jesus Christ yung Word. At yun ang foundation ng mga apostoles. Yung salita ni Jesus Christ. Yan din ang foundation po natin. Kanya ganun tayo katindi. Sa madali sabi, ganun katindi. Tingnan niyo itong mga apostoles Ito si Simon, si Peter. Hindi pa nga na ako converto. Ito na sinabi niya. Ito mo, Luke 5:4-5. Nangisda sila, ano sabi? When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Magdamag na kami ng isda. Wala kami nakuha.
Nevertheless, at your word, I will let down the net. Lord, magdama kaming huli, pero sige, pupunta kami. Sabi mo eh. Sinabi mo, Lord eh. Sige, susunod kami. Sinabi mo kasi. Ganun siya naniwala. Samantala, hindi pa siya nananampalataya ng gusto noon. Noon pa lang sila nagkita ng mga kapatid. Pero sinunod niya yung power ng salita ng Lord. Matthew 14, 26, 29. Ito, pinag-aralan natin noon. Balikan ko lang. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord," and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." 29. And so he said, "Okay, come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. When Peter recognized that the Lord Jesus Christ was the one walking on the water, this is what he said, "Lord, command me to come to you." Bakit hindi niya sinabi ng Lord, ang tindi mo, lumalakad ka sa tubig. Lalakad din ako, Lord, ha? Hintayin mo ako dyan, Lord, ha? Hintayin mo ako. Sige, eto na ako, ha? Lalakad na ako, hintayin mo ako, Lord. Hindi ganun eh. Ang sabi ni Peter, "Lord, I will come to you." Gusto ko lumakad dyan. Pero, say the word. Say the word. Utusan mo ako. Gusto ko marinig yung boses mo. Yung salita mo, gusto ko marinig. Sabihin mo lang, wala ka tumali, pumunta ako dyan. Pero kailangan marinig ko yung salita mo. Ganun sumasandal itong mga disciples sa salita ng Diyos. Ganun sila naniniwala sa authority, sa power ng Word of God. Hindi sa sumubong kumakbang na hindi nagsasalita ang Lord. Nung magsalita ang Lord ng come, ayun. At saka humakbang si Peter, nakatingin siya, diretso nakalutang siya sa tubig, mga kapatid. Because he totally believed in the authority of his word. Ganun po siya. Which was proven once again. Because Peter miraculously walked on the water by his faith in the authority of his word. Ganun po siya katindi. And how I wish, ulitin ko mga kapatid, sana ganyan tayo katindi, maniwala sa salita ng Diyos. Kaya minsan ang Lord, nakaganon na lang sa atin eh. Hindi lang masabi ng Diyos sa atin, ba't ka nagkakaganyan? Nasa inyo na yung salita ko. Huwag nyo na hintayin magsalita pa ako, just say the word. Eto na, nasa inyo na. Paniwalaan nyo na lang ito. And that's true. Paniwalaan mong power nyo. Kasi sinabi nga niya, my words are spirit. So yung salita ng Diyos po, inspired ng Holy Ghost, ng Spirit ng Diyos. Kanya nandun ang authority, nandun ang power niya, mga kapatid. But the problem with this kind of faith is this. Ito lang ang problema sa ganitong klase ng faith. Sa Mark 11:13-14, ano sinabi nga doon? Hindi problema ang problema tayo. Bakit? And seeing from afar a fig tree, having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, but it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Narinig nila sinabi ng Lord. When the Lord Jesus Christ and his disciples saw a fig tree with leaves but without fruits, with authority he declared the words, "Let no one eat fruit from you ever again." Wala nang makakakain ng iyong bunga mula sa araw na ito. And after that, may nangyari ba? Wala naman eh. Nandun pa rin yung puno. Yung puno, sariwa pa rin. Yung puno, nakatayo pa rin. Di na baga walang nangyari. Yan ang sinasabi kong problema. Kapag sumandal ka sa authority ng Lord, na tinayoan mo yung authority ng salita ng Diyos, at wala kang nakitang pagbabago, nadi-discourage agad tayo. Why? Para wala naman nangyari. Yes, wala akong nakakita. Why? Yan ang tanong. Okay, listen carefully. Bear in mind, ang battle natin nasa dalawang arenas ang battle natin. Meron sa physical world na nakikita mo, meron din sa invisible world, sa spiritual realm na hindi mo nakikita. Pero ang tunay na battle nandun sa invisible world. Kaya dito sa Mark 11, na magsalita ang Lord, sa physical world, walang nakita, walang nangyari.
Pero sa spiritual world, meron pong nangyayari. Yan ang ibig ko sabihin. Wala silang nakikita sa puno ngayon. Nagsalita ang Lord, authority ginamit, wala nakikita. Pero sa loob may nangyayari. Sa spiritual arena may nangyayari po. Sa Mark 11:20-21, ito sabi ng Bible. Now in the morning, kinabukasan, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Nagulat sila. Dahil sa physical world, wala naman sila nakita nung isumpa yan. Pero kinabukasan pa nangyari, sinabi ng Lord. Kinabukasan may nangyari na. Minsan sa atin, pag wala tayo nakita sa physical world, which is the losing arena yan. Yan ang losing arena, ang physical world. Nadi-discourage po tayo po. Pero hindi natin alam, sa invisible arena, which is the winning arena, may nagaganap na pabor sa atin po, na hindi natin alam. That's why in 2 Corinthians 4:18, ano sinabi ni Paul? While we do not look at the things which are seen, the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Okay, now, kung titignan natin ang context nito, ibig sabihin po nito, huwag tumingin sa mga bagay sa world, kung saan temporary lahat, kundi sa hindi nakikita kung saan may buhay na walang hanggan. Pero kung i-apply natin ito sa pinag-aaralan natin, sa labanan natin, huwag mong titignan yung physical aspect o yung nakikita mo sa mata mo. Kaya sinabi, yung bukol mo magaling na, pero nandiyan pa rin yung bukol. Huwag mong titignan yung bukol na yan. Dahil madi-discourage ka lang, matitignan mo yan. Akalain mo walang nangyayari at walang nangyari dahil nandiyan pa rin. Pero hindi mo alam, temporary lang yan. Why? Tumingin ka sa spiritual Lord. Yun ang isipin mo sapagkat sa ang arena na yon, yun yung arena ng Lord. Kaya yun ang tsak na panalo tayo doon. Ganyan, tsaka yung iba, naiinip. Pag wala nangyari na inip, hindi ubra. Lalo sa, okay, makinig kayo, mga may sakit. Sa Mark 16:17-18, kahit sa finances, makinig kayo lahat. Sabi niya, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. And they take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay on the sick. And they will recover. They will recover. Recover ba bigla o unti-unti? Unti-unti. Unti-unti lang. Kasi pag pinag-pray ka, isipin mo, walang nangyayari sa physical world. Pero doon sa spiritual arena, may nangyayari na hindi mo alam. Sa loob ng katawan mo, may nangyayari na hindi mo alam. Yung pala mga cell mo na nasira, hindi ba lang, unti-unti, yung mga army mo, pinalalakas na ng Lord at nilalabanan ng mga demonyo sa loob sa madali sabi, ng mga cell na hindi maganda at mamaya magugulat kayo, mga sirang cell mo, unti-unti nabubuo na, unti-unti nabubuo na, unti-unti nabubuo. May nangyayari sa loob. Pero sa labas, wala kang makikita. Yan ang problema. Pag wala tayong makikita sa labas, kala natin wala na. Kasi gusto natin, pag sinabi, ngayon din gumaling ka, ngayon din, ito na, biglang lakas ka. May pagkakataong gano'n, pero karadalasan, sinabi na ng Lord recover, makaka-recover ka. Unti-unti, makaka-recover ka. Unti-unti, makaka-recover ka. And basically, hindi mo nakikita ang pag-recover. Sometimes may nararamdaman ka, sometimes wala ka sometimes baligtad pa nararamdaman mo Pag naglalaban na yung cell sa loob, baka imbis na lumakas ka, nanghihina ka pa. Hindi mo alam, lumalaban na yung cell mo, kanya nagkakaganon. Hindi mo alam, pinakilos na ng cell, ng Lord yung mga cells mo sa loob para lumaban talaga at bigyan ng lakas para gumaling ka. Hindi mo alam, ganun na nangyayari. Nasa loob yun, hindi natin nakikita. Na dapat tayo kunananampalataya ka sa power ng salita ng Lord. Maniwala ka, pag sinabi, alam ko, pinandungan ako naman, alam ko, makaka-recover na ako. Alam ko, gagaling ako. Alam ko, pinagaling mo ako, Lord. Kaya doon sa parte ko, mag-antay ka na lang, lumakas ka. Tapos na, kalimutan mo na, antay mo na lumakas ka. Yun ang naniniwala at tinatayuan ang salita ng Diyos na buhay. Ganon din yan sa finances. Sabihin natin, bumagsak ang business mo, o hindi maganda takbo ng business mo, nag-pray ka ngayon sa Lord. Wag ka agad ma-discourage kung sakaling umabante ka tapos parang walang nangyayari. Yahan mo lang. Sa physical, walang nangyayari. Pero sa loob tumatrabaho na, Lord, di mo alam. Sa loob tumatrabaho, Lord, hindi mo alam isa-isa yan. Tuturo na sa'yo kung sino ang customer na pupuntahan mo, kung sino yung magbabayad sa'yo, kung paano ka makakabawi, unti-unti bibigay sa'yo ng Lord. Kaya wag ka maniwala agad sa nakikita mo. Dahil hindi sinungaling ang Diyos.
Pag sinabi ng Lord, tutuparin ng Diyos. Titsakin ko sa inyo, tutuparin ng Lord. Kanya ang gagawin mo lang, paniwalaan mo, tayuan mo lang. Sa 2 Kings 6:15 to 17, ito isang maganda example. Kay Elisha, and when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Ano gagawin natin? What shall we do when we all go out? Bakit palumabas tayo dito? Yari tayo dito. And so he answered, Do not fear, huwag ka matakot. For those who are with us are more than those who are with them. Bakit sinabi ito ni Elisha? Samantala hindi pa rin naman niya nakikita talaga. Pero sa mind niya, hindi, mas marami tayo kaysa dyan. Mas marami tayo. Ano ginawa niya? And Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes, that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ano ibig sabihin nun? Sa spiritual realm, kita nila yung multitude of chariots of fire. But in the physical arena, kalaban, yun nakikita nila. Pero kung mapupunan ninyo, wala namang ginawa yung chariots of fire eh. Tinulungan ba sila? Hindi naman eh. Hindi kinanti yung mga kalaban eh. Yung kaaway, pero nadala nila. Nadala ni Elisha yung mga kalaban sa kampo ng Israelita. Gusto nga patayin mga Israelita, hindi lang niya pinapatay, pinakain pa niya eh. Paano yung nagawa? Hindi naman kumilos yung mga chariots doon. Bakit nagpakita pa yung mga chariots na nandun doon? Wala naman palang gagawin. Meaning, kung gusto lang ipaalam ng Lord sa kanilang dalawa at pati sa atin, na huwag kayong mag-aalala sapagkat sa arena ko may nakaalalay sa inyo na hindi lang ninyo nakikita. Gayon din sa atin. Sa physical world, danger nakikita mo. Delikado, risky lahat. Sa finances, risky. Sa physical, risky. Pero hindi mo alam, sa spiritual arena, may nakaalalay sa iyo. Merong nakaalalay sa iyo. Naalala ko si Job. Si Job, nung alam na natin nangyari sa kanya. Hindi biro-biro nangyari sa kanya. Delubyo nangyari sa kanya. 10 anak mamatay. Pagkatapos yung kanyang business bagsak, collapse, totally collapse. At yung kanyang katawan, grabe nangyari sa kanyang katawan. Pero ano nangyari kay Job? Yan ang tanong. Halos discourage si Job. Halos discourage siya. Pero sige, nanampalataya pa rin siya. Pero hindi niya alam, yung gumawa noon, at saka nagpahintulot, nag-uusap lang. May bili na yan. Ano sabi? Sige. Sakit, okay lang, pero huwag mong papatayin. Huwag mong papatayin hanggang doon. Yan ang ibig ko sabihin. Hindi alam ni Job, may nakaalalay sa kanya. Hindi niya alam, yung mismo nagpumayag doon, nakaalalay sa kanya. Kaya hindi siya pinayagan, mamatay. At ganyan din nangyayari sa atin, hindi mo lang alam. Napahintulot ka sa karamdaman, pero hindi mo, ba't di ako namamatay? Baka may nakaalalay nga. Hindi mo lang nakikita. Sa spiritual realm, may nakaalalay. At may nagsasabing, wag. May nagsasabing, wag. Maliban lang kung oras mo lang tayo magagawa ron. Pero pag hindi oras ba yan, wag. Nadya dyan, nakaalala yan. Pero hindi mo nakikita, pero may nakaalalay. Ganyan din yan. Pati sa business mo may nakaalalay. Sa trabaho mo may nakaalalay sa'yo. Nandun pirme mata ng Diyos sa atin. Nandun pirme ang Lord sa atin. In the first place, nasa atin ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost mismo ang nakabantay sa atin na hindi mo nakikita pero nakabantay sa atin at para sa atin at nakaalalay sa atin. Kanya walang dapat ikatakot mga anak ng Diyos. Walang dapat ikatakot po. Kasi parang pinapaalam ng Lord sa atin po, ang kailangan mo lang pag nakinig ka, siguraduhin mo lang na yung salita ng Diyos ay yung authority ng salita ng Diyos pinaniniwalaan mo. Another example, 1 Kings 18:41-45. Kay Elijah naman ito. And then Elijah said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is the sound of the abundance of rain. Andyan na, narinig ko na. Yung sound, narinig, wala namang ulan. Pero narinig na raw niya. Next. And so Ahab went up to eat and drink. And Elijah went up to the top of Carmel. And then he bowed down to the ground and put his face between his knees. And then he said to his servant, Go up now, look toward the sea. So he went up and looked and said, There is nothing, walang nakita. And 7 times he said, Go again. And then came to pass the 7th time that he said, There is a cloud as small as man's hand rising out of the sea. So he said, Go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you. Grabe, nakita niya yung rain, pero wala naman. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds.
and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Elijah said that he heard the sound of the abundance of rain, but there was nothing at all. At the physical realm, wala po talaga. But I believe that he heard it from the Lord, na sinabi ng Lord sa kanya. And then Elijah said to his servant, "Go now and look over the sea." And he said, there was nothing. Wala po akong makita. Wala akong makita na tanda na uulan. In the physical arena, there was nothing. But it is different in the spiritual arena. Because after 7 times na tignan niya, he said, there is a cloud as small as man's hand. Meron doon maliit na cloud. Ganyan kalaki lang yan. Kasi laki ng palad. Paano ulan na malakas, ganyan kalaki lang yung clouds? But that small cloud turned into a big black cloud and heavy rain fell. Biglang bumaksak. They know. He heard and he believed. So miracle came. Pinaniwalaan niya by hearing and believing the authority of the Word of God. Naniwala siya sa binulong na Espiritu Santo sa kanya, sa binulong ng Diyos sa kanya. Kaya sa atin po, ito yung sinabi ng Lord sa atin dito, at lalo't nangusap na ang Lord sa dito sa Bible mismo. Grabe po mga kapatid. At sinunod mo, tinayuan mo. Ay, grabe, buhay na buhay ang salita ng Lord. That's why in Hebrew 4:2, ano sinabi ng Bible? For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. But the word which they heard, did not profit them. Why? Not being mixed with faith in those who heard it. Ayun. Paul said the word which they heard did not profit them. Wala raw pakinabang yung salita ng Diyos. Can you imagine not profiting from the word of God? Kayo ba tatanungin ko ngayon, nakikinabang ba kayo? Oo, lumalakas ako. Baka minsan hanggang doon tayo lumalakas ako. Pero yung problema mo hindi nasosolve. Dapat siya lumalakas ka. At the same time, yung hinihingi mo sa Lord, nakukuha mo. Nasosolve yung pangangailangan. I'm talking about your needs. Nakukuha mo yung needs mo sa Lord. Kumikilo sa Lord sa'yo. Nagmimiracle ang Lord sa'yo. Dapat may ganun din. They did not hear the word of God with faith. Yan po ang dahilan. Anong sabi ganon? Hindi nila minix, hindi raw hinaluan ng faith yung pakikinig nila. That's what happens to Christians who always listen to the Word of God but profit nothing from it. Why? They do not put faith in what they hear. Walang mixed na faith yung kanilang pakikinig po. At yung faith do sa mismong power at authority. What kind of faith? Faith in the authority of His Word. Dapat nandoon po. Pag nakinig ka ng Word of God, you must believe that the authority of the Word of God can heal your disease, can prosper you, can help you in times of troubles, perform miracles, can reverse your negative situation into a positive one. Ganun dapat po ang pakikinig. Pag nakahalo na yung faith natin ngayon doon, at habang yun po ay sinasabi natin, at dinideclare po natin, at makikita nyo maganda ang kalalabasan. Last example, Acts 14, 8-10. Ano sinabi ganon? And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked, di pa nakakalakad. This man heard Paul speaking, and Paul observing him intently and seeing that he had faith to be healed, and said with a loud voice, "Stand up, straight on your feet." And he leapt and walked. Brothers and sisters, this man listened to the Word of God and he put his faith in it. May mix ng faith. And the Bible said that Paul saw him, but I believe it was the Holy Spirit that saw him listening with faith. Because the Holy Spirit always seeks such great